Okay, sa tanan may gid nga aga. Salamat sa Dios sa sining aga. Salamat sang kagayunan, salamat sa Dios sang kabuhi nga ginhatag sa aton. Salamat sa Dios sang dugang naman nga kabuhi. Nakabugtaw kita. Salamat sa Dios sang mayong alawas nga ginhatag niya sa aton. Kag sa tanan mayong nga aga, mayong aga sa bilog kag sa palibot nga Barangay Gusi and also sa palibot sa Galicia Baptist Church. Good morning. And also good morning man sa tanan nga mga naga-subaybay, sa mga naga-tanaw sa aton live streaming. And also good morning man sa tanan nga mga pastor. Pastor Roland, good morning. Pastor Beats, good morning. And also sa mga kaupod namon nga nagawali sa mayong balita, mayong aga sa inyo tanan. And also sa tanan nga mga members sang Galicia Baptist Church, mayong aga sa inyo nga tanan. Kabay nga ang pulong sang Dios magapahangkat sa aton. Hindi lang sa diri nga iglesia, kundi sa bugos nga iglesia man. Sa tanan nga mga kasimbahanan. Hello, so good morning man sa Kalubang Fundamental Baptist Church, sa mga members dira. Mayong aga sa inyo tanan. Sa mga tumuluo dira, kabay pa nga ang kalig-on sa pagpangalagad kag padayon. Mayong aga man sa aton nga mga nagasubaybay, sa mga nagatanaw. Good morning man, Junski Camarines. Mayong aga sa inyo. Okay, hindi kita magpadugay, mga hinigugma. Kung mayara ka mo dira mga Biblia, pagkabuksin ninyo sa may Psalms 107 verse 1. Kaglumpat kita karon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Psalms 107 verse 1. Ambal sa Bible, mga hinigugma, "O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Ambal sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. "In everything give thanks, for this is the will of God and Christ Jesus concerning you." Magapangamuyo kita sa aton pagpadayon. Langit nun kag Dios namon nga Amay, salamat Lord sa sining aga. And thank you Lord nga nakabugtaw kami. Salamat Lord sang kabuhi naman nga hatag mo sa amon. Lord, nagapangamuyo kami nga kabay pa ining pulong magapahangkat sa amon, kabay pa ining pulong magapalig-on sa amon sa pag-alagad. Sa Lord, salamat sang gugma nga nagapadayon sa amon. Let the Holy Spirit, Lord, magpakigupod sa amon nga kabay pa ining mensahe mahangpa namon kag ikabuhi namon Lord sa amon kaugalingon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga hinigugma, ambal ni Psalmist David, ambalya, "I'll give thanks unto the Lord, for He is good." Abaya nagapasalamat ako sa Dios, kay siya maayo, for His mercy endureth forever. Balya, nagapasalamat ako sa Dios, kay siya maayo, kag tungod sang iya kaayo, kag ang iya kaluoy nagapadayon, tubtob sa katapusan. Hasta mintras. Amo nagali mga hinigugma, bisan si David naka-experience gidya sa kabuhi iya nga paano kaayo sang Dios sa iya kabuhi. Inambal ni David, "And what shall I render unto the Lord?" Psalms 116 verse 12, ambalya, "What shall I render unto the Lord?
Ano bala mabalos nakon sa Dios? What shall I render unto the Lord? Amalia, ang mabalos ko lang ginsang Dios sa piyak sang kaayo niya sa akon kabuhi. Abiya, I will offer thee with sacrifice. Magasakripisyo ako kag magapasalamat sa Dios. Amo na gali nga wala sang rason gali mga inigugma sa pagbugtaw mo sa kaagahon. Wala sang rason nga hindi ka makapasalamat sa Dios. Sa pagbugtaw mo sa kaagahon, makapasalamat ka sa Dios. At sa pagtulog mo, pasalamatan mo ang Dios nga pagtipig sa bilog nga adlaw. Mga inigugma. So, hambal sang Ephesians chapter 5, verse 20. Amalya, giving thanks always for all things unto God. Magpasalamat gid permi sa Dios sa tanan nga butang. Bisan sa ano nga bagay, gali kinanglan gali mga hinigugma, magpasalamat kita sa Dios. Can you imagine? Kung paano kasang Dios gin providean. Subong ara naman kita nagatubang, mga ginikan na nagatubang naman sa dako nga responsibilidad. May klase naman. Pero pasalamat ka sa Dios. Pasalamati ang Dios sa imo nga kabuhi. Kay ang Dios wala gid nagkulang. Kanyo imagine nga sa pila mo kabilog bata, pila kabilog imo gin-eskwela pero ang iba nakatapos na. Ang iban manugtapos na, kagang iban ga-eskwela pa lang. Kanyo imagine kung paano kasang Dios gin-providean, kung paano kasang Dios ginhatagan sang kinahanglanon. Kanyo imagine kung ano kaayo sang Dios sa aton nga kabuhi, kung imagine nun talang gid yung mga hinigugma. Grabe kaayo sang Dios sa aton nga kabuhi. Amo na nga wala sang rason nga hindi kita kapasalamat sa Dios. Abali Psalmist David, "O give thanks unto the Lord, for He is good." Maayo gid ang Dios sa aton nga kabuhi. Maayo siya kay siya naga-provide sang aton kinanglanon. Siya naghatag sa aton sang mayo nga lawas. Isa pinakadako nga blessing sa aton nga kabuhi ang may maayo ka nga lawas. Kaya anon mo man nga damo ka man pagkabutang. Anon mo man damo ka manggad. Kung ano kadamo sang manggad mo, ano amo man kadamo sang sang mga masakit nga gaabot mo. Kanyo imagine? Pero salamat ka sa Dios, pasalamat kita sa Dios. Kay bisan hindi lang kita ya tamaan kadamo sang manggad, pero at least maayong lawas naton. Maayo ang aton lawas. Amal ni Paul, giving thanks always for all things unto God. Permigid kaya dapat magpasalamat sa Diyos. Gani mga tumulo o mga members, and also mga nagapamati manda sa palibot, nami gidyang may ara katagibusuon nga mapanasalamaton sa Diyos. Bisan sa ano nga bagay. Isa kation may pulo ka mga masakiton nga ginayo si Jesus. Kag tungod sang pagtuo nila kay Kristo Jesus, nagasinggit sa Lord, have mercy on us. Lord, kaluoy kami. Lord, ayua kami. Nagapanawag sila kay Kristo Jesus. Apang hambal ni Kristo Jesus, sa malayo lang, ginayo sila. Kagang isa, tungod sang pagpakamayo nga nabato niya, at spiritually, tungod sang kaluwasan nga nabato niya, tungod sang kaayo sang Dios nga nahimo sang Dios sa kabuhi niya, hambal sang Dios, lakat ka mo. Pero nabatsagan niya kung ano kaayos ang Diyos, nagbalik siya kag nagpasalamat sa Diyos.
Ni Jesus din bala ang siyam na wala sila bala nagbalik agud sa pagpasalamat. Gani amo na kaimportante sa aton kabuhi ang mapinasalamaton nga tagipusoon. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ano kaayos ang Ginoo sa aton kabuhi? Why should we give thanks to the Lord? Nga kinanglan kita, nga kinanglan gid kita magpasalamat sa Dios. Gapati kita nga ang tanan nga butang iya sang Dios. That's why takos ang Dios pasalamatan sa aton nga kabuhi, mga hinigugma. Takos ang Dios pasalamatan. Why should we give thanks to the Lord? Ambal sang Psalms 100 verse 4. Psalms 100 verse 4, ambal na, enter into his gates with thanksgiving and unto his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. Managaling kung ara ka sa simbahan, magpasalamat ka sa Dios. Unto his courts with praise, magdayaw, magpasalamat sa Dios. Kag pakamayuha ang iya pangalan. You know what? Hindi ikaw yan nag-amo na sa imo sitwasyon tungod sa imo kaugalingon. That's why hindi mo pag-ipabugal ang imo kaugalingon, kundi pasalamati ang Dios paagi sa iya pangalan. Nga kinanglan kita bala mga hinigugma sa paghatag sa Dios ang pagpasalamat. Why should we give thanks to the Lord? Number 1, because His love never fails us. Kay ang gugma sang Dios, ang pagpalangga sang Dios sa aton, wala gid yan nagakulang, wala naga-failure ang Dios sa aton sa pagpalangga sa aton tanan. The love of the Lord cannot be paid with money. Ang pagpalangga sang Dios sa aton hindi mabayran. Hindi, wala sang kondisyon ang pagpalangga sang Dios sa aton. Tungod sang, it is because of His unconditional love. Muna nga takos gid ang Dios pasalamatan sa aton nga kabuhi. Can you imagine what if kung wala kita ginpalangga sang Dios? Ambal sa Bible, kita takos tani ibutang sa linaw nga imperno. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Diba? Ang kabayaran sa aton mga sala, amutan niyang kamatayon. Pero may dulot ang Dios, may regalo ang Dios, kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga ang gugma sa Dios sa aton, grabe. Ang gugma sa Dios hindi matakos, wala sang kondisyon. Basta Bible, Romans 5:8. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo Jesus, ang Dios hatag sa aton sang pagpalangga para sa tanan. Kita makasasala. Kag si Kristo Jesus nagpakigmatay, nagpalansang sa cross tungod sa aton tanan. Imagine, grabe ang pagpalangga sang Dios sa aton. Grabe ang gugma sang Dios sa aton, mga hinigugma. Nga ang gugma sang Dios, ang pagpalangga sang Dios sa aton, hindi gidya mabayran. Kundi ang mabalos lang naton sa Dios ang pagpasalamat kag sa pag-alagad sa Dios. Grabe ang pagpalangga sang Dios sa aton, mga hinigugma. Ara ba lang sometimes sa kabuhi mo nga
mabatyagan mo nga daw na damo ka sang problema. Damo ka sang mga pagtilaw sa kabuhi. Try ba lang ipalapit ang kaugalingon mo sa Dios kag paman ang mga butang nga nagaabot sa aton nga pagtilaw, pasalamatan ton sa Dios na kay ginaalaw na sang Dios sa aton kabuhi kung paano kita tistingan sa aton tagsa kapag tuo. Inatistingan ang tagsa naton ka mga tagipusoon kung ano kita kaligon sa Dios. Sa mga utod naton nga ara sagwa, ay know nga damo sa mga kabugatan, mga pagtilaw sa kabuhi. Pero kabiga ina mga pamaagi sang Dios nga mangin maligon ka. Kag ina kun malumpuwasan nimo, makasiling ka sa Dios, Lord, salamat nga paagi sa tong mga pagtilaw na lampuwasan ako. That's why wala sang rason nga hindi ka kapasalamat sa Dios. Sometimes na nagakatabo sa aton kabuhi ginaalaw sa Dios para i-test ang aton nga mga pagtuo, ang aton tagibusoon, kag ang aton pagsalig sa Dios. Because His mercy endures forever. Nagapadayon hasta mintras. God is merciful for us. Ang Diyos maluluyon sa tanan. Pero I believe nga ang Diyos is may paghukuman. Ang Diyos gugma, ang Diyos maluluyon. Kag ang Diyos may paghukuman. Mga tao, mga lugar nga mga wala sang pagpati sa Diyos. Mga tao nga wala gid nagtuo sa Dios. Pero ang pinakanami kung ikaw Kristohanon nga nagtuo ka kay Kristo Jesus, ang pasalig sa Dios nga bisan diin ka man magkadto, ang Dios wala nagapabaya sa imo. Because God is merciful for us, especially to our needs sa aton mga kinahanglanon. Ginaprovidean sa Dios. Basang Ephesians chapter 2 verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Grabe gali ang Dios, manggaranon sa bugay, kag may dako nga paghigugma sa tanan. Amo na ang Dios magpalangga sa aton. Aton niya kisaya may kondisyon ang aton pagpalangga sa aton si kabaryo, palanggaon ta ka. Pero baslan mo ko sa amo sini. Ang Dios siya waay. Ang Dios siya nagahatag sang pagpalangga without a condition. Paghambal sang Dios, ang hangyo sang Dios sa aton lang niya. Nga magpasalamat lang. Unang pinakanami nga attitude sang isa ka tawo kung may ara ka tagipusoon nga mapinasalamaton. Because His love never fails us. Kag ang iya bugay, ang iyang grasya nagapadayon. Ang iya kaluoy nagapadayon sa aton mga inigugma. Many times naman sa kabuhi ko nga mga bagay nga wala ko na gin-expectar sa Dios. Mga bagay nga sa kadamo gid paminsar ko sa akon kabuhi, pero kung ang Dios gali maghatag sang kaluoy, kung ang Dios gali magpalangga sa aton, grabe punan ka gid sang Dios. Kagina ginpasalamatan akon sa Dios, kagina grasya kag bugay nga ginahatag sang Dios sa aton, especially sa mga tumuluo, sa mga nagapamati dira sa palibot. Imagine na sa imo kaugalingon kung ano kaayo sang Dios sa imo makabuhi, sa mga tumuluo, kung ano kaayo sang Dios. Una besgid gintagaan niya ka sang kaluwasan, gintagaan niya ka sang peace of mind sa imo kabuhi, nga sang una gastragol ka, nagaproblema ka,
nga daw hindi ka kahimos, pero sa tion nga ara ka sa Dios, nabatyagan nimo ang peace of mind, ang kaluoy sang Dios. Tungod sang kaluoy sang Dios nga nagapadayon sa aton. Number 3, why should we give thanks to the Lord? Nga kinahanglan kita magpasalamat. Nga kinahanglan kita maghatag sa pagpasalamat sa Dios. Tungod sang iya gugma nga wala nagakulang sa aton. Wala gid nag-failure sa aton tanan. Tungod sang iya kaluoy nga nagapadayon hasta mintras. Amoy na ang Dios sa aton nga kabuhi. Last number 3, because His faithfulness. Katatlo, because His faithfulness will remain for us. Tungod sang iya katutom sa aton nagapadayon. Tungod sang iya nga katutom nagapadayon sa aton tanan. Sa aton panimalay, grabe gid katutom ang Dios. Sa aton kabuhi, grabe katutom ang Dios sa aton. Sa kinahanglanon, He guide, He provide. Nagahatag ang Dios sa aton sang peace of mind. Nagaling ang Dios gali, grabe gali. Muna nga mga Kristohanon, wala sang rason nga hindi ikaw makapasalamat sa Dios tungod sang iya kaayo sa imong kabuhi. Ako nagapasalamat ko sa Dios nga sa kadamo sa mga butang ginhandom ko makatapos ko eskwela, pero salamat ko sa Dios nga isa ko sa mga gintawag agud sa pagwali sa pulong sa Dios. Kag ikaw amo man na pasalamatan mo ang Dios sa imong kabuhi nga ang Dios wala nagkulang sa imo panimalay. Kag ang Dios wala nagkulang sa pag-guide. Every time kung may trabaho ikaw, may kadtuan ikaw, ang Dios wala nagapabaya sa imo. Tungod siyang katutom niya sa imo nga kabuhi, ang Dios wala ginagkulang sa pag-provide sa imo nga kinanglanon. Ni-provide niya imo nga kinanglanon sa panimalay, inugbalon sa kabataan, nagbakal sa mga pagkaon sa sulod sang panimalay. Inimad din ang Dios nagahatag sina. Kag wala gid sang rason nga hindi ikaw makapasalamat sa Dios sa imo pagbugtaw sa kagahon, sa pagmuklat sang imo mga mata, makabusiling ka laman, Lord, salamat kay buhi pa ko. Lord, salamat kay bisan kulabos at least maayong lawas ang ara sa akon. Tinambal ko kagina kag bisan ano pa na kadamo sang pagkabutang kung hindi nami imo lawas. Ang Bagsang Limitation chapter 3 verse 22 verse 23, it is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ini nga wala kita ginlaglag ya sang Dios. Tungod sang iya nga katutom sa aton. Tutom ang Dios, tutom ang Ginoo sa kada adlaw. Ginapakita niya ang iya kaluoy kada adlaw. They are new every morning, great is thy faithfulness. Grabe katutom ang Dios sa aton nga kabuhi. Amo na nga wala sang rason. Wala gid sang rason nga hindi ikaw makapasalamat sa Dios. Kay ang Dios wala gid nagpabaya sa aton. Sa
bilog nga simana, kung paano ka sang Dios gin providean sang imo nga kinanglanon. Bali David, ano ba lang mabalos ko sa Dios sa piyak sang kaayon niya sa akon kabuhi. Abaya magpasalamat ako sa Dios sang kaayon niya sa akon kabuhi. Muna mga minigugma, takos gidya ang Dios pasalamatan sa aton nga kabuhi. Takos gidya ang Dios nga dumdumon sa kadamo sa mga butang nga ginhatag mo sa Dios. Amo na mga hinigugma, every time may ara kita mga prayer meeting, may ara mga prayer meeting sa simbahan, magpalapit sa simbahan kag magpasalamat sa Dios. Kaya mo nang tion nga makapasalamat ka sa Ginoo. Amoy nang tion nga maka pre-request ikaw. Amoy nang tion mapasalamatan mo man ang Dios sa imo nga kabuhi. Ako gapasalamat ko sa Dios ang makaayo niya sa akon kabuhi. Nagkita man nga mga tumuluo, amon nga mga tumuluo sa iglesia, pasalamati ang Dios nga sa kadamo sang mga butang nga nahimo niya sa imo. Damo gid sang kaayo sang Dios nga nahimo niya sa aton. Amat sa Bible, in everything give thanks, for is the will of God. Amo ini ang kabubuton gali sang Dios ni sa aton nga kabuhi. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Magpasalamat kita sa Dios. Kay ang kabubuton na gali sang Dios ang magpasalamat ikaw. Mo hindi kita makasiling sa aton tagipusoon nga ako ya pastor hindi ko ya mapinasalamaton. Kag amoy nang pinakaimportante sa aton ang may tagipusoon ikaw nga mapinasalamaton sa Dios. Especially sa mga tao nga kagkasami naton kung may ara kita na baton. May mga persona nga nagahatag sa aton, ginapasalamatan naton. Pero wala kamo kabalo, wala kita kabalo nga ang una nga naghatag sa sina nga tao nga naghatag sa imo, amo ang Dios nga aton ginaalagad. Amo na nga kung may pagpakamayo sa imo kabuhi, pasalamati ang Dios. Ang basang Colossians chapter 3 verse 17, and whatsoever he do in the word of deed, though all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Pasalamati ang Ginoo, ang Dios nga Amay, nga nagtuga sa aton, nga nagtuga sang kalibutan, nga nagform sa imo sa sulod sang taguangkan sang aton ginikanan, kag natawo kita sining kalibutan. Giving thanks always unto God. Muna nga kinanglan gidya magpasalamat kagid. Lord, salamat kay wala mo ko ginpabayaan. Salamat Lord kay nakatapos ko sa pag-eskwela. Mga young people nga mga nagatrabaho, dumdumang ang Dios sa imong kabuhi. Dumdumang magpasalamat, magkadto sa simbahan, kag magpasalamat sang kaayo sang Dios sa imong kabuhi. Hindi ka gid balaya ka palapit sa Dios, kag magpasalamat, makasiling sa Dios nga, Lord, salamat kay nakatapos ko, salamat kay gingamit mo ang may mga gingamit ka nga persona nga nakatapos ako, nga nakadungka ako sa akon dalaganon, sa akon handom nalabot ko kag nangin amo ko sini. And then balik sa Dios agud sa pagpasalamat kay ang pagpasalamat isa ka manami nga batasan sang isa ka tawo. Ang makasiling ka bala nga kon may nahimo siya nga maayo sa imo,
makabalik ka kag makasilinga pa salamat. Salamat sang kaayo mo, especially sa Dios. Ngang Dios grabe katutom sa aton. Kag mo na nga wala sang rason nga hindi kita ya kapasalamat sa Dios. Why should we give thanks to the Lord? Because His love never fails us. Ngang gugma sang Dios. Wala gidya nagkulang sa aton. Wala nag-failure ang Ginoo sa aton. Kay kung isip-isipon ta lang, kanyo imagine ang gugma sang Dios? Ara subong sa ospital, damo sang ginabatsyag. Grabe nga mga oxygen ang nagasto. Damo sang mga medisin ang nagasto. Kanyo imagine kung paano ang Dios naghatag sang libre nga hangin sa imo ilong, sa imo ginhawa. Kung paano ang Dios naghatag sang manami nga ginhawa sa imo, nga wala ikaw sa may ginagastuhan. Kag ina nga gugma sang Dios hindi mo mabaydan. Kag maabot sa tion sa kabuhi nimo nga mapalapit ka man gyapon sa Dios. Amo na nga santang subong may tinion pa, palapit ikaw sa Dios, magpasalamat sa Dios. Tungod sang iya nga gugma nga wala nagkulang sa aton. Ag tungod sang kaluoy sang Dios nga nagapadayon sa aton. Muna nga nagapasalamat gid si David sang kaayo sang Dios sa iya kabuhi. Tungod sang gugma sang Dios nga na-experience niya. Tungod sang gugma sang Dios nga na batsagan niya. Abalya sa may Psalms 96 and verse 12 sa ginambal ko kagina. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sang mga benepisyo nga ginhatag niya sa akon. And I will pay my vows unto the Lord now in the presence of His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His sins. O Lord, truly I am servant. Tabaya. Ako isa ka servant. I am thy servant. Abad sa verse 17 ng bal ni David, I will offer thee to sacrifice of thanksgiving. Nagaling na every time kung nabatsagan mo kung ano kaayos ang Diyos sa imong kabuhi, makatapos sa pag-eskwela, makahiwat, makapasalamat sa Diyos. Paagi sina makapasalamat ikaw sa Diyos. And I will call the name of the Lord. Kag makapanawag ikaw sa pangalan sang Dios. Makapanawag ikaw sa Dios sang kaayo niya sa imo kabuhi. Lord, salamat. And I will pay my vows unto the Lord. May mga kung anong saad nimo sa Dios. Ano ang mga ginbungat nimo sa imo ba nga kun makatapos ikaw? Makadungka ikaw sang imo mga handom. Abal ni Psalmist David, and I will pay my vows unto the Lord now in the presence of His people. Nag-speak about sa mga tumuluo. Nga ara ka sa iglesia, makapasalamat ikaw. And the courts of the Lord's house, in the midst of sa tunga nila. O Jerusalem, praise He, the Lord, dalayawon ang Dios. Ano nga pasidunggi ang Dios sa imo nga kabuhi, mga hinigugma. Takos ang Dios pasalamatan tungod sang iya gugma nga wala untat sa aton, nga wala gid nagkulang sa aton, tungod siyang kaluoy nga hasta mintras ara sa aton. Because His faithfulness will remain for us. Tungod sang iya nga katutom nagapadayon sa aton.
He guide, He provide, and He give peace of mind. Nagahatag siya sang comfort sa ato. Nagahatag siya sang kinanglanon naton. Nagahatag sang peace of mind. Muna nga ang Diyos takos masalamatan sa aton nga kabuhi. Gabay pa nga ang pulong sa Diyos nag panghangkat sa aton. Gabay pa nga ang pulong sa Diyos nag-remind sa aton nga takos ang Diyos pasalamatan sa aton nga kabuhi. Salamat sa mga nagasubaybay. Good morning sa tanan nga mga nagatanaw dira. Gilbert. Good morning. Geraldine. Vitalino, good morning. Si Ma'am Berta Nepras, good morning sa imo. Also sa good morning Pastor and good morning viewers and listeners watching here from Athens, Greece. And also good morning man sa aton nga mga listeners, sa mga nagatanaw man, mga viewers. Good morning Ma'am Alumbro, Ma'am Jima, Grace Alvarez, Tario, good morning. Ma'am Loida Gonzales, good morning man sa imo. And also sa aton nga mga viewers dira, good morning. Kabay pa nga ang pulong sa Dios nag-remind sa aton kung ano ka-importante gali sa pagpasalamat sa Dios. Oh? Pagpasalamat ka sa Dios sa imo kabuhi tungod sang iya nga gugma nga wala gid nagkulang sa imo. Pagtungod sang iya nga kaluoy hasta mintras sa imo nga kabuhi. Tungod sang iya katutom nga nagapadayon sa aton. Munang aton nga mga lesson sa sini nga aga nga kinanglan gi kita gali magpasalamat sa Dios tungod sang iya nga kaluoy sa aton, tungod sang iya nga gugma sa aton nga kabuhi. Kabay pa nga ang Dios hindi naton pagkalimtan sa aton kabuhi. Kagabay pa sa sini nga aga, salamat sa Dios, salamat sang grasya kag bugay nga ang Diyos wala gid nagkulang sa aton. Good morning, Ma'am Ligaya sa Mungsong. Ma'am, good morning. Eileen Salcido Calcis, good morning sa imo, Ma'am. Okay, so dra lang kita kutob, mga hinigugma. Salamat sa inyo sa pagsubaybay. Kabay pang ang grasya kag bugay sa Dios magapasagahay sa aton, sa mga nagatrabaho dira sa gwa. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa inyo. Kabay pa nga ang Dios magatipig sa inyo. Pagdara sa iban nga pungsod, no? Special wong ara nagaatubang sang mga nation to nation, no? Mayara ang mga ilinaway. That is a prophecy sang Biblia pero hindi pagid mga sinyalis pa lang sang Ginoo, no? Malapit ng pagbalik sang Dios. Muna redeeming the time because the days are evil, no? So salamat sa inyo mga hinigugma, salamat sang pulong sang Dios nag-remind sa aton. Kita na kita liwat sa dason nga semana. Kag diri lang ko kutob ang inyo kubos nga alagad, Pastor sang Kalubang Fundamental Baptist Church, Pastor Anthony Lucida. Salamat gid sa inyo tanan and God bless sa inyo tanan.